が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は交わる。その平和は限りなく、神の御座についてそのことを知らせ、科学と正義によってそれを科学し、それを支え、今よりもしまって、万君の地の熱心がそれを成し遂げる。アーメン。お座りください。このイザヤ書の中に、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の平和の国と呼ばれるとありますけども、ここはイザヤを通して語られたイエス様がクリスマスに生まれるという予言です。こういうことをですね、本当にこのクリスマスの時、覚えて感謝していきましょう。続いて、聖歌138番を賛美します。「
Tayo po ito muna. Ama namin nasa langit, Panginoon, kami po ay nagpupuri, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na itinataas, Panginoon, ang iyong pangalan sa aming buhay. Patuloy namin kay Panginoon, pinapasalamatan, Panginoon, dinadakila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa selebrasyong ito, Panginoon, na pinagkatipon-tipon niyo po kami, Panginoon, upang maging masaya, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa bagong umaga, salamat po sa bagong buhay na pinagkaloob niyo sa bawat sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagparito niyo, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kasiyahan, kagalakan, Panginoon, na nananatili, Panginoon, sa aming mga buhay, sa paghihintay po sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, na inyo pong tinipon. Muli po, Panginoon, pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang maghayag, Panginoon, ng inyong pong salita, na tulad po, Panginoon, ng sinabi sa inyong mga salita, Panginoon, na hindi lamang po, Panginoon, nabubuhay ang tao sa mga tinapay, Panginoon. Bagpos, Panginoon, sa mga salita po nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Punuin niyo po kami, Panginoon, ng stansya, Panginoon, na nanggagaling po, Panginoon. Gawin niyo po, Panginoon, masigla, Panginoon, ang aming mga kaluluwa, Panginoon. Nang patuloy po kami, Panginoon, lumakad, Panginoon, sa inyo pong kalooban, sa inyo pong katwiran. Panginoon, pangunahan niyo po ang aming pastor, Panginoon, si Pastor Benjo, Panginoon, na itago niyo po siya, Panginoon, sa inyong likuran, Panginoon. Tanging mga salita niyo lamang po, Panginoon, ang mamatawi, Panginoon, sa kanya pong bibig, Panginoon. At sa amin pong magta-translate, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang lumukog sa kanya, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng karunungan, kaalaman, Panginoon. Patuloy niyo po siya, Panginoon, punuin, Panginoon, ng kaalaman na nagmumula po sa inyong, Panginoon. At ang kagalakan, Panginoon, patuloy niyo po, Panginoon, na pag-apawin sa kanya, Panginoon, na patuloy kayo, Panginoon, na pag-imuran, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, maging, Panginoon, sa gumagawa po, Panginoon, ng ganitong gawain, Panginoon, sa aming bayan, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon, sa buong Japan, Panginoon. Kayo po patuloy, Panginoon, ng mapangunahan, at kayo po, Panginoon, ang patuloy na manguna, Panginoon, sa bawat sa Panginoon. Itinataas din po namin, Panginoon, ang aming mga leader, Panginoon, ang aming mga nangunguna, Panginoon, sa mga bata, Panginoon, sa mga kabataan, Panginoon. Kayo po lang, Panginoon, na gumabay sa kanila, Panginoon. At sa bawat isa, Panginoon, patuloy niyo, Panginoon, na gawin kaming matabang lupa, Panginoon, na handang tamnan, Panginoon, ng inyong mga salita. Gawin niyo po kami, Panginoon, na maging asin at ilaw, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na hindi pa po, Panginoon, na tumatanggap sa inyo, Panginoon. At patuloy niyo kami, Panginoon, na gamitin, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng desire, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na tawagin, Panginoon, ng inyo pong mga lingkod, Panginoon. Maraming pong salamat sa katagumpayan, Panginoon, ng gawain ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kagalakan, Panginoon. Maraming pong salamat sa bawat buhay ng bawat sa Panginoon. Sa inyo namin po ibinabalik ang walang hanggang papuri, pagdakila, pagsamba. Sa tanging pangalan lamang po ng anak niyo si Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen.推定正解129番を担当。
いて語り伝え、Go tell it on the mountain。日本語で1回、英語で2回話していきます。Today's Bible verse is Romans chapter 10, verse 14 through 21。そして、献身がエルシー姉妹、メッセージが来ているので、お願いします。信仰は心から始まり、心はキリストについて
の御言葉によるものです。でも、こう尋ねましょう。果たして彼らは聞こえなかったのでしょうか。そうではありません。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。でも、私はこう言いましょう。果たしてイスラエルは知らなかったのでしょうか。まず、モーセがこう言っています。私は神でない者のことで、あなた方の痛みを起こさせ、無知な国民のことで、あなた方を怒らせる。また、イザヤは大胆にこう言っています。私は私を求めない者に見出され、私を教えない者に自分を表した。また、イスラエルについてはこう言っています。不従順で反抗する神に対して、私は一日中手を差し伸べた。アーメン。Good morning sa lahat. First of all, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na ako ay makapag-offer ng kanta para sa Kanya. And the second is, I thank you for the Lord for the extension of my life. And according to Isaiah 44 verse 2, I am the Lord who created you. From the time you were born, I have helped you. Do not be afraid, for you are my servant, my chosen people, whom I love. Sabi ni God. This year is the year I've been 13 years in Japan. And God is a good God for my life. The season will change. Dumating taglamig, dumating tag-init, dumating ang lahat ng uri ng panahon. But ang pag-ibig ng Panginoon hindi nagbabago. Alam natin lahat tayo dito sa Japan. Gusto natin na kasama natin ang ating family. But there are so many things that bagay na kailangan natin iiwan ang ating pamilya para magpunta sa Japan upang magtrabaho. Alam natin na si God hindi siya nagbabago kailanman. Siguro yung iba't ibang nararanasan natin dito sa Japan na you and me lang ang nakakaalam at si God lang ang nakakaalam. Kaya ang awitin ko sa umagang ito, ang pamagat niya ay Great is Thy Faithfulness. When I studied this song, which is God talked to me in isang lyrics na sinabi niya, 10,000 the blessing, it is in your sight. Because sometimes, alam natin kahit ng mga lingkod ng Panginoon, ng mga malalakas talaga sila talagang bumabagsak. Pero ang sabi nga ng Panginoon, 10,000 of blessing, it is in your sight. Sometimes sa ukani, sometimes sa health, sometimes sa family na kung saan nagkakaroon sila ng karamdaman sa Pilipinas. And sometimes sa sarili. Kaya nga, ang sabi nga ng Panginoon, the blessing, at 10,000 of blessing, it is in your sight. Na sometimes sabi ko nga, Lord, if I open my eyes, if I open my mouth, it is a blessing for me. And the 10,000 of blessing, it is in my sight, Panginoon. Dahil hindi lang sa bagay na ito ang kulang para sa atin, money or kasiyahan or whatever, but in the presence of God,
there is full of gladness. Yan ang aking maiano. So, sorry kung ano, Pastor. おはようございます。エリシーさんはまず歌う前に今日神様に賛美を捧げられることと、あとは今日誕生日だということで、また神様が1年私の人生を祝福してくださいました。さらに加えてくださいましたと。私は今年で13年目、エリシーさんは13年目になります。日本に来て、そして自分の家族を置いてフィリピンに置いて日本に来る必要がありましたと。本当に自分の中では本当に大丈夫かなとかすごく不安になったことがたくさんあるんですけれども、この13年間、私が歌うエリシーさんの歌う歌なんですけれども、神の誠実さはどんなに素晴らしいか。日本語の賛美では主の誠は不思議かなということで、本当にどんなことがあっても時々私たちは心配をしますけれども、神様の誠実さは変わりません。私はそれを信じて本当に今日神様に捧げます。Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature's in manifold witness to thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and place death into rest. Thy own their presence teaches unto God. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 besides. Great is thy faithfulness,
Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Thank you so much.ハレルヤ。今日も皆さんと一緒に礼拝ができる素晴らしい恵みと特権を心から感謝いたします。 So, hallelujah po sa lahat. So, isa pong pribilehiyo po na makakapag-samba po tayo sa ating Panginoon at makakapag-aral po ng kanyang salita. エルシーさんの証を聞きましたけれども、もう13年も経つということを本当に早いなって思います。 Kakabigla po ng Ate Elsie na 30 years na po pala kayo sa Japan. Napakabilis po ng panahon. 本当に、エルシーさんとか、リンさんとか、ベタニーさんとか、アナベルさんとか、アニーさんとか、ロイナさんとか、エルシーさんの兄弟、8人の兄弟たちがこの教会に来て、本当に私たちを、日本のクリスチャンを、私たちを励ましてくださって、本当に心から感謝いたします。 So, hindi lang po si Ate Elsie, pati po yung mga kanyang kapatid, yung mga ate po niya at mga kapatid po, no, na hindi po sila nasa biyaya po ng Panginoon, nakakasama po natin sila sa simbahan at nakakapagpulit sa Panginoon. Kaya, hindi po ito talaga na ang nagkataon talaga po nakakabulit ko ng Panginoon. 仕事行くときにエルシーさんとベンさんは本当に真っ暗な畑道を走っているときに自転車で、今は車で最高ですが、自転車で畑道、この会社に行くとき、帰り道でしょうか、行く道でしょうか、畑の中に落ちて真っ黒になったと言って、わかわか笑ってですね、本当にそれを聞いたことを今でも忘れません。 So, dati po noon sa Ate Elsie, nagkaroon po siya ng testimony na bakit po niya na bago po siya sa Japan, madilim po yung lugar na puro raw mga, parang mga ano po yun, bukid. At nahulog daw siya sa bike, nag-bike sa Ate Elsie daw madilim yung lugar, nahulog daw po siya sa bukid, pero tumawa lang daw siya. Pero kung tutusin, malungkot po yung buhay kasi nga parang bago, hindi pa niya alam. Pero from then po, no, napakabuti po ng Panginoon na dito po, natuloy yung Panginoon sa buhay po niya. Sinamahan po siya. 私も先週は祈りの中で自分が今あるのは母の涙と励まし、そして父の信仰と本当に忍耐。私は本当にそう見えないかもしれませんが、本当に不良っていうか、非常にお父さんお母さん家族を悲しませたものですけども、でも母の涙と祈りによって励ましによって、今自分があるのだろうともう一度気づかせてくださいました。 Ako rin po, sabi ko ni Pastor, no? Parang ganito po ako, isa po akong pastor na nakapansin po sa inyo. Pero kung hindi niyo po alam, once din po ako lumayo sa Panginoon. Once po ako naging problema ng aming pamilya. Yung aking tatay, yung aking nanay, aking mga kapatid. Once ko po silang pinaluha. Once ko po silang pinalungkot sa buhay ko, no, dahil sa ginawa ko po. Pero po dahil nga po sa faith ng aking tatay, dahil sa
prayer ng iyak na may halong luha ng aking nanay. Nandito po ako at hindi po sa aking galing. Sabi nga po ni Pastor, dahil sa biyaya lamang ng Panginoon. 一人皆さんも続かせていただいて、今日皆さんがここでリラックスして、この本当に礼拝に出席できることは、本当にこの皆さんの周りの人たちの祈りと励ましがあり、信仰と忍耐があって、祈り続けてくださった一人一人、人がいるということを、本当に私たちも感謝していただきましょう。 Kaya ngayong umaga po, bago po tayo mag-start sa message, nais po ni Pastor na once again po, no? Ngayon po, the fact na nakakapunta po tayo dito ngayon, nakakaupo po tayo, na masarap po yung panahon, tapos nakakapakinig po tayo ng pinakamahalagang salita ng Panginoon para po tayo i-lift up sa ating spirito, hindi po yung sa ating galing lamang, kundi first sa biyaya ng Panginoon, sa pagpili po sa atin. Pangalawa po, sa mga tao po, na mga nag-encourage sa atin, sa mga tao pong ginamit ng Panginoon para po tayo dalhin, para po tayo encourage, para pagpatuloy sa gawain niyan. 見よ、私は新しいことを行う。今、それが芽生えている。起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に顔を設けるという、このイザヤ書43章の19節があります。 So, binasa po ni Pastor yung Isaiah書の43節 49, 43章19節です。 19 po, no? Bisaya po yung 49, 19 sa Isaiah po, no? Na I'm going to make something new. Ayun na po yung pinakahugod ko ng kanyang komentahe. 来年の標語をですね、通訳の直美さんが先生、今度次はどれですかと言ったとき、この今年与えられた御事、そのイエス様がしてくださったことを踏まえて、そしてこの今、それがですね、芽生えている、起ころうとしているという兆しを私に教えてくださって、本当に感謝です。 Sabi nga po natin, anong po kasi kay Pastor, ano po yung next year po ating pong team? Sabi ni Pastor, ito nga po yung Isaiah 40, yun, yung saan na 43 です。 Isaiah 43 verse 19 po, no? Ito po yung ating pong next year na team po. Watch for the new thing I am going to do. It is happening already. It is happening already. You can see it now. I will make a road through the wilderness and give you streams of water there. Even the wild animals will honor me. Nasabi nga po, no? Kaya nga po, dito nga po, sabi ni Pastor, next year, alam ni Pastor that God is going to do something new po para sa ating lahat. Next year po. Kaya ito po yung ating tema po for next year. Isaiah 43 verse 19 po, no? 教会でも日本でもイエス様が素晴らしいことをしてくださるという本当にもう近いなということを本当に感じることができます。 Sabi nga na hindi lang po sa Pilipinas, sa Japan, naniniwala po tayo na God is going to do something. Gagawa po siya something po, next year po, para po sa mga Christian, para po sa ating lahat. At sabi nga po na hindi na po ito malayo. Sabi nga po dito na now, malapit na po, and we can see it now. 20節には野の獣もジャッカルもダチョウも私を崇めるようになるとイエス様を礼拝するようになると言っているんですね。 At sabi niyo po dito, no, sa verse 20 po sa Isaiah 43 verse 20, nakalagay po doon na darating, even the wild animals will honor me, jackals and ostriches will praise me. 私のために、21節は私のために、私が形作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えるようになると言ってるんですね。 At ito nga po nakalagay sa Isaiah, sa kanyang propesya, they are the people I made for myself, and they will sing my praises. 本当に今年素晴らしいことをしています。来年、本当にこの期待していますけれども、本当にこのイエス様がしてくださっているなって、この菅谷家を見ただけでも、本当に新しいステージ、新しい道に、新しい歩みに
このいるんだなということを、来年4月はこの長男言ってもいいですか長男がこの新しい道、そして次男のミロ君が本当にこの東京に、そして、この長女のいきちゃんが本当にこの新しい4月から新しい歩みを、新しいステージに入るんですよね。本当にこのみゆちゃんも高校生になるんですが、本当にイエス様が聖白を見ただけでも新しいこの芽生えが兆しが、新しいことをイエス様が起こしてくださると、本当にこのイエス様が教えてくださっています。Kaya nga po yung ating pong verse nga po na Isaiah 43 verse 19, hindi po sa ating galing. But si Jesus kasi nagawa po nun. Hindi po sa ginawa ko kasi ito, kasi kayo naging faithful ako, naging mabait ako, kaya magiging ganyan. Hindi po. Dahil may gagawin ng Panginoon sa buhay natin. God is going to do something in our life. At sabi nga, sa buhay nga lang po ni Sugaya-san, sa kanyang pamilya po, no? Mag-asawang tuloy, alam niyo po kung paano po sila mag-serve sa Panginoon. Full time talaga sila, kumbaga. Na nagtrabaho man sila Saturday, Sunday, gabi, lagi sila nandito para po mag-maintain ng church, para po mag-prepare sa service po natin. Sabi nga po ni Pastor na talagang totoo na hindi sa kanggaling nila, kundi sa biyaya ng Panginoon. Next year po yung kanyang panganay, pupunta po ng ibang bansa, para po may bago siyang buhay doon. Yung kanyang pangalawa, siya yung babae po, may panibagong trabaho naman na meron po siya bibigay ng Panginoon itong April, panibagong trabaho lang po siya. At yung pangatlo naman po, sa Tokyo po na naman po, nakapasa po ng kolehiyo, na magandang kolehiyo. Yung kanyang pang-apat daw po, magiging kokose na. Kaya sabi nga ni Pastor, galing naman ang Panginoon, kaya hindi lagi pare-parehong God is going to do something new na we're not expecting. Yung gagawin ng Panginoon sa buhay, hindi natin ma-expect, at siya na lang balang gagawa. Nabibigyan lang tayo na may bago siya gagawin sa buhay po natin lahat. もちろんこのフィリピンのこのザカリ兄弟やソイちゃんやジュリアットさんの本当にこのサイカちゃんやジュリアンやまたベダニさんのこの息子さんガレット君もまたこのロスリンのコットも本当に一人一人イエス様に導いてください。アレックスさんのケントちゃんを導いてください。イエス様、行くべき道をイエス様が与えてください。ヨセフのように、ルツのように、本当にこのダニエルのように、イエス様、フィリピンのこの中学3年生、高校3年生の子たちが本当に行く道をイエス様が開いてくださいと祈っていますけれども。Gaya nga po ng paano po naging faithful at nakita po natin yung testimony po, nabuhay ang testimony yung buhay po ni Sugaya-san, yung asawa to, na hindi po sa kanila ganyan yung Panginoong gumawa ang kumilos. Ganun din po sa ating mga anak, sabi nga po ni Pastor na si Zachary, sila Zoe, sila Scott, no, sila Garrett, no, yung mga youth po, ng mga high school po, no, na mga bata. Lagi po na sa prayer po ni Pastor, sabi nga ni Pastor, Lord, sa yung daan niyo po, ang iligid po yung mga bata ito, sa daan niyo gusto niyo, iligid po sila. No? どうぞそのために皆さんが本当にこの祈っていただきたい。Kaya po, for that, no, we really have to trust to God and just continue to pray for them. 先週スポルジョンの祈りをその前ですか、スポルジョンの祈りを教えてくださいました。祈りは人の力、まさに一人の人の呼吸、存在そのもの。祈りは恵みの戸を受け入れる黄金の鍵であると、祈りは摂理を受け入れる不思議な言葉なんだと、さらにどんどんスポルジョンの祈りがありますが、時間の関係で言いませんが、とにかくイエス様はこのあらゆる苦しみの番号役であって、あらゆる心配を消し去る祈りは本当に祈りは心配を消し去るあらゆる思いの解決法だと、本当にこのスポルジョン先生が世界19世紀の最大のこの教会を建設した祈りによってイギリスの19世紀の最大の教会の牧師であるこのですね、説教のプリンストと言われるこの方が言ってるんですね。非常に励まされました。Si Pastor Paul John,
Siya po, he was the greatest, one of the greatest pastor daw sa England in 19th century daw po, 19th century. Siya po nagsabi nga po na yung prayer, meron po siyang kung mag-research nyo po kayo, Paul John's prayer daw. Kasi sa kanya, ang sinasabi niya, ang prayer ang susi ng lahat. Kasi sabi niya, yung prayer ang lakas mo, ang prayer ang saya mo, ang prayer existence mo. Makita sa buhay mo kung how prayerful you are. Makita sa buhay mo na, ayun yung lakas mo na. Nag-pray ka lagi, malakas ka na. Nag-pray ka lagi, maginhawa ka, may peace ka. Yung nakalagay lang po doon na yung prayer is everything in our life po. Na yung power ng prayer daw po, ang binabagin daw po niya. At ito po yung lagi po makita natin na famous po siya. Kaya kung may time po kayo, i-research po yung Paul John's prayer daw po. 昨日も東京のあるところで献堂式が行われていましたが、その献堂式を動画で見させていただきましたが、中国人を牧会している韓国の牧師先生が、日本は難しくはない、日本の伝道は難しくない、難しくしているのは牧師と宣教師だと言って、本当にそうだなと思いました。 So kahapon daw, meron pang mission daw po, missionary na po document na pinanood si Pastor daw sa Tokyo. At sabi nga raw po doon ng isang pastor na binaptize niya po yung isa pong Chinese, no? Na Korean daw po yung pastor. Sabi niya, sa Japan po hindi mo mahirap mag-preach ng gospel. Ang Japan hindi mo mahirap na country. Ang napapahirap na, napapakomplicated daw po, yung mga pastor, yung mga Kristiyano daw sa Japan mismo. どうぞ日本のために日本の牧師先生が私たちが本当にこの砕かれて変えられてイエス様のような姿になって素晴らしいこのですね、やがて日本もリバイバルが来ますが、その受け入れる体制がよくできて本当にこのですね素晴らしいイエス様で喜ばれる、イエス様に受け入れられる教会にイエス様が来てくださることを覚え、このお話をさせていただいています。So alam po natin that people need God. Even Japanese, they need God. Pero there's something, may barrier daw po siguro kayo dahil kayong mga Christians sa Japan, yung mga pastor din mismo, meron pa silang something na hindi pa naka-open, na hindi pa makapag-penetrate sa mga tao, hindi makapag-enter yung mga tao daw. Kaya we need to pray for Japan's revival po. Mag-pray po tayong lahat para sa mag-revival po yung Japan talaga na pag dumating yung panahon na talaga dumating talaga yung mga tao magbalik sa Panginoon. Meron po maraming church na sige pasok kayo, sige okay tayo. Ganun po, na mag-pray pa rin po kung churches po sa Japan po. お祈りします。そして本堂に入ります。前置きが長くなりましたが。So let's all pray po muna bago tayo mag-start sa ating mensahe. イエス様ありがとうございます。本当に心からありがとうございます。先週はいろんなことを通してイエス様が素晴らしいことを私たちに教えてくださったことを本当に心から感謝します。スポルジョンの祈りを教えてくださり、またアブラハムの鳥なしの祈りを教えてくださって、アブラハムが老いロトのために犠牲的な愛を持って本当に滅ぼされないように、アブラハムが真剣に乗ったように、私もどうぞイエス様力を与えていただいて、17名の老いがおりますけれども、18名の名がいますけれども、その人たちが本当に変えられて、どうぞこの悪の世界から救い出して、イエス様のために、福音のために変えられて、砕かれて、本当に福音を最後となることができるよう、イエス様が働いてください。ここにいる全ての方々が本当に砕かれて、イエス様、あなたの素晴らしい御心がよく分かって、そして実践できるよ、適用できるよ、イエス様が働いてくださるようお願いいたします。頭の信仰ではなくて、心の信仰が与えられて、御霊に満たされて、伝道することができるよう、どうぞ大胆さと謙遜さを与えてくださるよう、どうぞ粘り強く、ひたすらに胸を覚まして祈り続けることができるよう、愛するイエス様、私たちの目を覚ましてくださるよう心からお願いいたします。多くの方々が
苦しんでいます。どうぞこの世界、今が本当に福音のチャンスです。イエス様が働いてください。信じてイエス様のからの力を与えてください。語る言葉を与えてください。イエス様が一人一人の心の目を開いてくださるようよろしくお願いいたします。信じます、信じます。主イエス様のおみさんも助けてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。この朝、ローマ人の手紙10章14節から17節、先々週は13節まで学びましたが、フィリピンの皆さんはこの別れてやっている時だって聞いてませんでしたが、久しぶりにフィリピンの皆さんと本当にこの礼拝を持てて本当に感謝です。So, napag-aralan po nila yung Romans chapter 10 hanggang verse 13. So, wala po kayo mga pinigilo. That time, na-miss tayo ni Pastor. Sabi ayaw po na Panginoon ngayon po. Inutimap yung kanyang mensahe daw po. 14節、皆さんと一緒に読みましょう。 Basahin po natin sabay-sabay. Romans chapter 10, verse 14. Kung meron po tayong Biblia, basahin po natin ang nakalagay sa Romans chapter 10, verse 14 po. しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。どれ使いに人がいなくてどうして聞くことができるでしょう。この箇所はイスラエル人だけではなくて私たちにも教えています。戒めています。教訓を与えています。パウロがコリントの手紙の中でこれらのことを彼らに起こったのは戒めのためであって、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちのためにこの教訓として書いているんだと言ってますね。Ito po, no? Ito po yung sulat ni Paulo para sa mga taga-Israelita. Hindi mo tayo Israelita, pero pareho po tayo kasi tumakan tayo sa Panginoon sa Kristo. So, tayo rin po to, bilang anak ng Panginoon. Sa atin rin po to, mensahe rin po, no? Kaya pakikaroon po natin ito na ito po isang rebuke, na isang word na kailangan maging matapang, kailangan medyo maging straightforward daw po si Paulo para magiging itong bagay na ito sa mga Israelitas, mga tao ng mga Panginoon. 信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。人が信じたことのない人を呼び求めることができるだろうか。聞いたことのない人をどうして信じることができるかって、ここでパウロは本当にこの次のようなこの一つのつながり、一連の思いを語っているんですね。 So dito nga po, no, parang malungkot at talagang straightforward si Paulo na ginagawa niyo ba yung kailangan niyo gawin? Parang ganun daw po yung dating raw po ni Paulo na sa mga nangyayari po sa Roma that time, nasabi nga niya, ngunit paano? Tatawagin nila ang mga tao na yan sa mga sakong pero hindi sila sinasampalatayaan. Paano sila mananampalataya kung wala pa sila napapakinggan? No? パウロは呼び求めること、信ずることの密接な関係をここで教えているんですね。 Dito nga po, binapagin ni Paulo, paano ka? Mananampalataya. Ano ba yung mananampalataya? Sino ba yung papananampalataya? Sino ba yung pinapananampalatayaan mo? イエス様のことを一度も聞いたことがなければ、どうしてイエス様を信じることができるだろうか。ここで私たちが当然なすべきことを9章では神の主権を語っていましたが、ここでは本当に人の責任をパウロは教えているんですね。バランスよく。 Dito nga po, si Paulo, siyempre sabi nga po niya lagi, ang Panginoon ang gagawa. Yung power niya sa Panginoon. Pero sa mga taong na tinanggap mo yung Panginoon, alam mo na yung salvation, alam mo na yung power ng Panginoon, meron po tayong responsibilidad. Para sa mga taong hindi pa nakikilala yung Panginoon, na hindi nila masumpungan ang totoong ligaya, totoong kapayapaan, we are responsible to introduce to them na, hindi, may Panginoon kasi ako, may Panginoon ka rin. Tanggapin mo siya. We are responsible daw na gawin daw natin yun. さらにこの15節を見ていただきたいですが、伝道する人が使わされなかったらどうして主のことについて聞くことがで
できるでしょうか。説教をする人がいなかったならばどうしてイエス様のことを聞くことができるでしょうと言ってるんですね。 Sabi nga po dito, hindi lang tuloy-tuloy daw po yun, parang rebuke, tuloy-tuloy daw po yun, sabi ni Paulo. At paano naman silang nakakapakinig kung walang nangangaral? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinusubo? Ang sabi daw niya. してください。使わされる人が必要なんです。福音をこの述べ伝える人が必要なんです。信じるように導く人が本当にこの必要なんですね。 So dito po, no? Nung panahon niya yun, doon at panahon niya yun, kailangan ng tao isugo. Kailangan ng tao mangaral. Hindi po nababago daw po yun. 伝道者ピーポがエチオピアの宦官をガザというところで導かように、このイザヤ書を読んでる時これは分からない、教えてください。場所の中でピーポが本当に年頃にこの宦官をエチオピア人を本当にこの聖書から教えたんですね。そこで心の目が開かれて、これはすぐに洗礼を受けましたね。 So si Philip din po, no? Sa church dito po dito sa Biblia nga rin po, meron daw po si Ethiopia na tao na talagang isa silang kalesa that time, no? Na yung time na yun, na talagang yung time na yun, hindi yung pinalagpas ni Paulo. Nasabi kasi ng tao sa Ethiopia na ituro yung pa, sino po ba yung tutukoy mo? At doon sa lahat loob ng kalesa daw, binanggit daw ni Paulo na he shared about the gospel, he shared about Jesus Christ daw, at talagang doon daw po sabi niya, ay ganun ba? Talaga po lang may Jesus Christ na yung may Panginoon, sige, mapapabaptize na ako. Sabi na agad ng Ethiopia to. Lengaさん、アメンですか? Regan ka? Ano po ba? 久しぶりに会いましたね。 Regan talaga, favorite ka. Sorry。教会がですね、伝道活動する意味がこの数節のうちに、14節、15節のうちに現れているんですね。 So dito pa lang po, no, bilang Kristiyano, may Panginoon ako, pinagkapatid Panginoon. Dito pala malaman natin, ay, sakit medyo masakit tinamaan ako. Ginagawa ko ba yung parte ko para ituro ko rin sa ibang tao? Kung paano ituro sa akin ibang tao? Ginagawa ko rin ba na ituro si Jesus Christ, i-share si Jesus Christ sa ibang tao? 私たちは人々が福音を聞いて信じ救いを得るために宣教師を本当にこのアンテオキからパウロとバルナバを本当に使わせたようにこの宣教師を使わせているんですね。 So hindi lang po nga sa panahon ngayon, di ba, yung mga missionary. Can you imagine, mula pa lang nung panahon ng si Paulo, si Bernaba, kahit unang panahon pa lang, tuloy-tuloy, hanggang ngayon, na kailangan may mag-preach, kailangan lumayo, kailangan talagang mag-layo tayo, kaya mag-spread tayo, para rin talaga ituro itong salvation na to, itong Jesus Christ, at itong good news na to. してください。私たちは皆さんは会社に行くかもしれません。家庭にいるかもしれません。学校に行くかもしれません。旅行に行くかもしれません。いろんな留学するかもしれません。皆さんもイエス様が作ったのは使わせているんですね。牧師ではないけど、宣教師ではないけど、皆さんは本当にイエス様によって天も地も世界を作られた誠の神様によって使わされているんだということを本当に知っていただきたいですね。 Tayong lahat po, no, hindi man ako pastor hindi man ako missionary, hindi po yun. The fact na pinili ka ng Panginoon, the fact na kilala mo siya, the fact na tinanggap mo yung Panginoon, responsible ka na para itulong mo sa ibang tao yun. Kaya hindi sabihin na hindi ako pastor hindi po. Sa eskwela ka man, sa trabaho daw, saan ka man lugar daw, no? You can share sa buhay natin, we can show na si Jesus Christ ang buhay daw po sa ibang tao. ずいぶん前ですけれども、夫婦でこの教会に賛美をする奥様はアメリカ人ですけれども、この夫は日本人ですが、彼が来て、そして奥さんがこういう発言を証しをしていましたね。私は宣教主婦ではありません。私は宣教主婦ですと。日本の中で宣教主婦という家でこう働いている人のことを宣教主婦と言ってますが、このですね、私は宣教主婦と言って、この方は本当にこのですね、宣教活動の大切さを
本当によく知っている人ですね、何が一番大切かということを知っているんですね。 So, nakaraan po dati po, meron pong isang mag-asawa, Japanese yung lalaki, babae, Amerikana. At nagbigay sila testimony dito sa church po dati, no? Ang sabi ng babae to, ako po ay hindi housewife ako sa inyo, pero hindi po ako housewife, sabi niya. Hindi ako St. Joshua, hindi ako housewife, house preacher po ako. Sabi niya, hindi lang basta na ginagawa mo yung housewife, hindi po. Yung meron siya na above, sabihan, sa kanyang pagiging responsibility na pagiging housewife, nandoon sa utak niya, na kailangan anumang situation, anumang timing, kailangan po ipakita, kailangan i-share si Jesus Christ sa mga tao. Nandoon po sa kanya sa utak daw po niya, sa conscious ko niya lagi. 23、22、25とクリスマスの時に導いたこの生まれた方たちですけども、でもバランスよく25日は家族でクリスマス会をしたいから25日はこのですね、パスしてくださいと言いましたね。本当に家族も愛して、そしてお父さんお母さんのいない子供たちを自分の子供として本当にこの導いてですね、本当に自分の子供のように可愛がっている姿を見たときに、本当に素晴らしいバランスの取れた人たちだなって思いましたね。 At nakaka-inspire po yung buhay ng mag-asawang to, no? Dahil in-invite na rin ng pastor daw na 25, kahit tayo, sabay-sabay tayo. Hindi po, 25 po family day po namin yan. Sabi daw po niya. Talagang sabi niya, hindi lang po yung kanyang pamilya, yung mga ibang mga orphan, no? Yung sa orphanage daw, yung mga bata daw po doon, yung iba sinasama daw po niya sa bahay para maramdaman yung mamahal ng Panginoon sa araw ng Christmas daw po. 感謝のことに昨年も私のですね、メンバーが新城福音教会のクリスマスに招かれ、今年もこの施設にですね、本当にこの娘と家内たちや宮子姉妹や森さんとかいろんな人たちがこのですね、一緒に奉仕に行くことができました。 Sa biyaya po ng Panginoon, no? Sa Bible study po ng mga women's Bible study every Wednesday, nagpunta po sila, invite po sa Shinshiro po. Nagturo po sila doon sa isa pong home for the kid po, no? Na nagturo sila doon para po magtumulong daw. 私の知ってる牧師先生は本当に自分の家内がこの広大で証しする姿は何とも本当にこの美しいと言ってましたね。自分の奥さんが証ししている姿、奉仕している姿は本当に美しいってこう感動して見たことを覚えています。 So, tontuwa si Pastor kasi si Okusa, wala man si Pastor Kenyo. Nung naman siya, kasama sila Morita, kasama yung mga Japanese ko na nag-Bible study ko. So, tuwa si Pastor, sabi nga niya, hindi man ako pinalala ko, sabi ng isang pastor, napakaganda, makita mo yung asawa mo, nag-serve sa Panginoon. Wala nang gaganda mo sa asawa mo, nakita mo na mahal yung Panginoon. 私の家内と娘も本当に奉仕しているっていうのは本当に素晴らしいなってこう思いましたね。イエス様どんどん家内を娘をどんどんイエス様のために使ってください、お願いしますと、本当にこの親子さんや家族たちをイエス様がお持ちくださいと、本当にどんどんイエス様お持ちください、使ってください、イエス様のために、イエス様のご用のために、イエス様のために、福音のために、多くの人々のために、この誠の神様を伝えるものにしてください。その時にね、本当にこの美しいんですね。 Kaya nga, tuwan-tuwa si Pastor, sabi na matawa nga siya. Kasi first time lang po siguro nakita ko po niya na si Nono, si Okusang, na talagang wala si Pastor. Sila mismo gumagawa ng bagay na para i-spread yung gospel. Na ang ganda, tuwan-tuwa si Pastor, sabi nga niya, pray siya, Lord, work pa, kulang pa to, sige pa, gamitin niyo pa si Nono, gamitin niyo pa si Inori, gamitin niyo pa si Okusang, si asawa ko, sila Richard, sila Miwakusa, sila Kalung, gamitin niyo pa sila. Palor sa mga gawain po, Lord, punuin niyo po yung kanina ng buong gawain para mapunihan kayo at talagang gawin po silang very wonderful ng kanilang buhay. 先週、このですね、いっちゃんとみやこさんと祈りが賛美したときに、私は踊り子の目がうるうるして、うるうるしてましたね。いや、感謝だ。兄弟姉妹が喜んで、イ
イエス様の前に飛び立たれてこの奉仕している姿は牧師にとって本当に嬉しいことなんです。 Hindi niyo po alam, no? Sabi niya na si Inori, tapos si Liwako-san, tapos si Icha po, di ba po, nagbigay po siya ng kanta, 2 weeks ago. Lagi po ba yun? So sabi nga ni Pastor na, hindi niyo alam. Kung makita ko yung tao na nabinigay nila yung time sa Panginoon, makita ko lang itong tao gumawa ng effort para sa Panginoon. Nakita ko lang na sabi ni Pastor, ang sabi ng pakiramdam ko, iiyak na ako sobra na, ay, alam niyo na yung kahalagaan ng Panginoon, alam niyo na kung ano masaya mag-serve sa Panginoon. 15節の後半に15節の後半を見ていただきたいですが Verse 50 po tayo, Romans chapter 10, verse 50, basahin na po natin. 次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。 Basahin ko po, no? Ayon sa nasusulat, o kainam at o kainang makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. 他の訳ではなんと美しいことでしょう、なんと麗しいことでしょうと言ってるんです。 Sa English po, no? How wonderful is the coming of messengers who bring good news, sabi niya. どうぞイエス様のことを伝えるということはイエス様も喜んでくださることですが、イザヤ書52章7節をどうぞ開いて一緒に読みましょう。 Isaiah 52:7. イザヤ52章7節です。 Isaiah 52:7, kung meron po tayong Biblia. Isaiah 52, verse 7. イザヤ書52章7節をお読みします。いいですか？ Okay na po, Isaiah chapter 52, verse イザヤ書7. 52章7節。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあってなんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は。 Babasahin ko po, Isaiah 52, verse 7. Magmula sa bundok, o kay gandang masdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita at kapayapaan. Ipahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. どうぞ皆さん、聖書はそう教えていますね。 Ito nga po, no, sa ating po nabasa, no? Ganito pala po yung perspective po ng Biblia tungkol sa mga taong nagdadala ng mabuting balita. Napakaganda at napakaganda pala po, no? 次にテキストに戻りますが、16節、17節も読みましょう。 Kasi balik po tayo sa Romans 一緒に読みま chapter しょう。 10, verse 16節、 16 po. 17節、ローマの戻ります。 Balik po tayo Romans chapter 10, verse 16 and verse 17 naman daw po. しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたかとイザヤは言っています。このように、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。アメン。 Ano ko po, Romans chapter 10, verse 16. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. 皆さん、信仰は聞くことから始まる。私も朝起きた時ハレルヤと言っておきますが、いや、信仰は聞くことはキリストの言葉。めちゃ早く2時半ごろ起きてしまった時には、本当にこのカセットをある方の説教をですね、聞くんですね。信仰は聞くことだと言って、本当にイエス様が祝福してくださいますが、信仰は神から使わされたもののメッセージを聞くことから始まるのですね。信じますか？ Ito nga po, no? Faith starts from hearing po, no? So, dami nga po, hindi naunawaan mo yan. Hindi magaling ka kasi makaunawa. Hindi po yun. Ang papanapataya po, nagsimula sa pakikinig
daw po, no? Kaya kahit po si Pastor, minsan nag-iisip siya ng 2:30, nagising na ako, sabi niya, yung isang kaset daw po, dati pa po raw yun, luma na yun, kailangan niya pakinggan. Na isang pong pastor daw po yun na meron siyang mensahe. Napapakinggan talaga ng ramdam niya, hindi sa kalam ng tao yun, kundi nag-uumpisa yung kanyang palampatay sa Panginoon, ginamit lang yung tao doon para i-connect siya sa Panginoon. At nararamdaman din yung kanyang palampatay lumalakas. Kaya tayo po lahat, naniwala po ba tayo na faith start from hearing the word of God? Amen. キリストについては御言葉を聞くことが始まりますけど、キリストについての御言葉であると同時にキリストの言葉でもあるんですよね。ヨハネ福音書1章1節にありますように、初めに言葉があった、言葉は神であった。あのところですね。この言葉に命があって、この御言葉が人の魂を救ってくださるんですね。So then, faith comes from hearing the message, and the message comes through preaching Christ, no? At dito mga po sa itapong Panginoon, no? Hindi po tayo nakikinig na para magwala lang. The fact nakikinig ka talaga sa galing sa puso or talagang sa salita ng Panginoon, it means si God mismo nangungusap sa'yo. Kasi ang salita si Kristo daw po, no? そう、16節では、主よ誰が私たちの知らせを信じましたかと、なんか少ない人数のことを言っているかもしれませんが、イザヤ53章の1節の中に書かれていますが、私たちの聞いたことを誰が、私たちの語ったことを誰が信じたのかって、主の御腕は誰に現れたのかと、本当にこのイザヤ53章のあの有名なイエス様が十字架にかかったことのところの最初に言っていますけれども、ito po, no, sabi nga po sa Isaiah chapter 53 verse 1 to po, sino ang naniniwala sa ibinabalita namin ito? Sino ang makakapagpatunay na pinahihintulad ito ni Yahweh? Ito po yung bagay po ng mga disipulo doon sa Panginoon nung siya after na ipako sa krus, no? それではいきませんですね。御言葉を聞けば聞くほど、メッセージを聞けば聞くほど、私と菅谷兄弟がこの見る昨日もいろいろと見ていましたが、その説教を聞いていましたが、本当に恵まれている教会はですね、本当はメッセージがいつも語って剣道式なのに、一人一人の牧師先生が本当にメッセージを、ショートメッセージを次から次へ行って、非常にこの聞いて、私は本当に菅谷兄弟もこう励まされていましたけれども、とにかくですね、その信仰は聞くほど聞くほど、みんな聞く言葉を聞けば聞くほど、語れば語るほど力が与えられ、その言葉が与えられて、御言葉の種をまく者には御言葉食べるパンと、その語るこの御言葉を備えてくださると聖書は約束しているんですね。Dito nga po, kahit po si Pastor daw po, sila din po ni Sugaya sa, nalagyan po sila sinasabi na kahit po sila, no, nakikinig po sila minsan ng mensahe daw, at yung Pastor, kahit balik lang daw yung mensahe, kahit daw papaypay yung Pastor daw, basta maiksi, kahit maiksi lang daw, kahit mahaba, kahit maiksi, basta lang talaga nakinig sila, kapit na daw talaga, parang talagang, na-bless tayo, na-bless tayo. Nararamdaman nila yung kanilang talagang lumalakas daw po sila. Sabi nga po dito sa Isaiah 53 daw po, asahin po nga po ulit, no? Sino ang naniniwala sa ibinabalita namin ito? Sino ang nagpapatunay na ipinahihintulad ito ni Yahweh? Kalooban ni Yahweh na ang kanyang likod ay matulad sa isang halaman na tanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pag-akit, parang lapitan siya. Kumbaga, hindi raw po ito sa galing ng tao. Hindi yung galing-galing na hindi ko lang nakinig. Hindi daw po yun, kundi the fact daw na mapakinggan niya, hindi sa galing mo siya matututo. Hindi sa magaling na mag-preach na tututo yung tao yun. Hindi po. Dahil natulog po sa kanya, nakulit po siya kay Jesus Christ, yung salita na mismo, ang salita ni Lord mismo, ang magpapalago sa kanya. Doon na sa kanya siya nalalago. Kaya huwag tayo magtatakot na, ay, nagsabi ako sa kanya, hindi mo siya nagpunta. Ay, hindi siya nakinig sa akin. Hindi po tayo matakot doon. Ang ating trabaho daw po ay magpakilala lamang. Hindi kasi natin trabaho na magaling tayo salita. Hindi tayo, dating bakit magaling tayo, hindi tayo magaling. Nagkakatang mga tao to. Sino po ba yung naniniwala? Hindi po yun. Ang kailangan lang po lang dito yung magpapalagay sa Panginoon sa Kristo. Tayo lang po
po tayo. 信仰はイエス様の良い知らせを、福音を、グッドニュースをに耳を傾けることから始まるんです。 At pinaka-start daw po, no, it doesn't matter kung mahaba o maiksi yung mensahe, no? Sabi nga, ang mahalaga yung tao yun na gusto mo siyang makapakinig. Ayun pinakamahalaga daw. Hindi gusto mo siyang magmabait, gusto mo siyang ganun man. Ang pinakamahalaga ang ating kung magiging goal daw po, hayaan mo siya makapakinig sa Panginoon sa salita ng word ni God. Ayun pinaka-start na makikinig siya, may opportunity na makakapakinig siya ng salita ng Panginoon. フリピンの皆さんに日本のお食事を何が好きですかとこのいつも聞く時があるんですけれども、多くの方がラーメンが好きだと言っていますね。フリピンの皆さん。 Para yung mga Pilipino sabi mas ano favorite food mo? Karamihan daw po ramen ang sagot. ラーメン好きな人。 Ramen, sino mahilig sa ramen daw sa kamay? 今日はありがとうと言いました。はい。だからマタイ伝の4章のある有名な箇所、人はパンだけで生きるのではなくて神様の口から出る、イエス様の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとありますけど、フリップの皆さんには今ものすごい大勢の人たちが手を挙げましたけれども、本当にこのですね、この人はラーメンだけで生きるのではなくて神の口から出る一つの一つの言葉であると、今日この皆さんが心に留めていただいていただきたいですね。Yung famous nga po ng verse, no? Man does not live by bread alone. Alam po natin, kahit araw-araw kumain ka ng maraming favorite mo, hindi ka lalakas. Diba po? Kailangan talaga ng spirito natin lumakas. Bakit po nila kailangan talaga na kahit namin na araw-araw, hindi ka maging masaya, hindi ka maging maliksi. Kailangan talaga natin, tayo nabubuhay tayo, kailangan maging ng word of God. Dapat tayo po lumakas, at talaga kailangan po tandaan po ito lagi. イエス様のイエス・キリストの言葉を聞くことから信仰が与えられて、そして私たちは成長していく。私たちクリスチャンの成長は、御言葉は不可欠であることです。不可欠であります。 Kaya po tayo, no, ang start lang po natin, kayo makikinig ako sa salita ng Panginoon. At kayo mismo po, no, na-experience nyo, ay, ito pala yung kalooban ng Panginoon. Ito pala yung gusto ni God. Ito pala ako kamahal ng Panginoon. Ito pala ako pinatawad. So, every time na nakikinig po tayo, lumalakas po tayo, di ba? At talaga naman talaga kung tayo kamahal ng Panginoon. Kasi po, at lalakas tayo dahil lang ating pinapakinggan, hindi lang po ito lumalakas tayo katawan, physically, kundi talaga po spiritually. Everything po lumalakas po tayo when we read and listen to the Word of God. 18節は次の機会にしまして、本当にフリピンの皆さんには申し訳ないけれども、まだ半分ぐらいあるんで、まだ半分から18節、19節、20節、21節までありますね。一つ最後このところを覚えていただきたいイエス様の愛と恵みのその箇所ですね。21節。Okay? So, gusto ko natin gawin i-lecture po lahat, wala na rin po kasing time. Kaya ang ngayon daw, pinakakayo natin, bago tayo umuwi daw, gusto ni Pastor kung pwede i-memorize daw kung pwede, yung Romans chapter 10, verse 21 daw po. Gusto niyo po yung Biblia. また、イスラエルについてはこう言っています。不従順で反抗する民に対して、私は、ここからですね、私は一日中手を差し伸べた。反抗に反抗、反逆に反抗、心を固くなりして、信仰になって、不従順になって、不経験になって、本当に恐ろしい罪を犯し続けるイスラエル先民ですけれども、でも、不従順で反抗するために対して、イエス様は、誠のヤウエの神は、アドナイ・イルエの神様は、一日中手を差し伸べて、ウェルカムと言って、待ってると、宝刀息子が、この宝刀息子のお父さんが待っているように、誠の神様は皆さんを本当に待っているということを覚えて、そういう人たちが、イエス様から遠く離れている人たちが帰ってくることを祈っていきましょう。Dito nga po, no, sa previous verse po, dito verse 21, sa previous verse po dito nakalagay nga, paano yung mga tao tayo makinig? Paano yung mga tao binabalo ba dito sa Panginoon? No? Kasi alam natin, kailangan nila ng word of
God para sila lumakas. Kailangan nila makinig sa word of God para sila magkaroon ng kapayapaan. Alam natin yun. Pero paano yung mga ayaw? Sabi nga po sa verse 21, datapwat, sinabi niya tungkol sa Israel, sa buong maghapon, ako nanawagan sa isang bayang, matigas ang ulo at mapalimagsik. Dito sa verse na ito, makita po natin na anumang tigas ang ulo mo, anumang ligaw na ang yung mo, no? Nandoon pa rin ang Panginoon anytime maisipan mo siya balikan. Anytime gusto mo siyang balikan, anytime gusto mo sa kanya umasa. Anytime daw po dito nakalagay dito na nandoon, buong araw daw po, sabi dito, dapwat, sinabi ng tungkol ng Israel, sa buong maghapon, ako nanawagan sa Israel, no? Nandoon pa rin po yung sa English po kasi, but concerning Israel, he says, all day long, I held out my hands to welcome a disobedient and rebellious people. Nandoon pa rin yung Panginoon ng buong araw, anytime. No, nandoon pa yung Panginoon na kung kailangan mo siya, nandoon pa rin daw siya lagi. どうぞ私たちもこのアブラハムの鳥なしの祈りというところを先週学ばせていただきましたが、本当にこの大胆でしかも謙遜で必要に諦めない、ソドムが裁かれる。50名はどうですか、45名はどうですか、40名はどうですか、30名は、20名は、10名はと、こうですね、必要な祈りを、しつこい粘り強い祈りをしましたが、しましたね。本当にこのアブラハムの持っているイエス様のような犠牲的な愛を一人一人が与えられて、この私たちの地域に住む人たちのために本当にこの魂を愛して救霊の愛を持って宣教の情熱をいただいて犠牲的な愛をいただいて、アブラハムやモーセのようにイエス様のようにもうこのパウロのようにいただいて、本当にこれからの歩みを進んでいきましょう。Sa Sodom po, no, nasabi nga po ni God, wawasakin po ang Sodom kasi siya'y makasalanan. Diba po, si Abraham, hindi mo siya doon nakatira. Nandoon yung kanyang selflessness na nag-pray siya. Sabi niya, Lord, paano kung may 15 tao faithful? Wawasakin mo ba? Paano kung 40? Paano kung 30? Paano kung 10? Diba? Dahil sa prayer, dahil sa persistent daw ni Abraham, na yung kanyang selfless love, na naabot sa mga tao na mawasakin po siya, kaya naman siya eh. Kasi Panginoon siya, pero doon pa rin, Lord, paano kawawa naman yung mga tao sa Sodom? Para sa 10 taong to, please, huwag mo wasakin. Nandoon daw yung kanyang pagmamahal at init daw po ng kanyang prayer daw sa Panginoon. At tayo po bawat isa po, no? Meron pa tayong pusong galon. Paano po ba yung tao ating mga mahal? Paano po yung mga taong nasa paligid po natin na wawasakin po sila dati po ang tayo, magkakaroon po ng judgment. Ano mangyari po sila sa kanila, no? At hindi po ating kaya mag-preach ng gospel without the Spirit of God. Kaya every time po ngayon po, we need to pray to God na tayo magkaroon ng Spirit ng Panginoon, magkaroon tayo ng courage, magkaroon tayo ng passion, magkaroon tayo ng persistency daw talaga na kailangan, Lord, patuloy kami mag-preach ng gospel, kailangan kami mag-spread namin yung good news na meron kayo. 謙遜さを忘れないように、アブラハムは、私は塵とこのですね、塵と灰の中に、本当に私は塵と灰ですと言って、本当に族長でありながら、心から友である、友と言われる方に、彼は謙遜な姿を持って、この謙遜な祈りをしたとき、本当にアブラハムの生涯は本当に祝福されました。星のように本当に数えることのできない素晴らしい恵みをいただいたんですね。皆さんも変えられるんですよ。本当にやりたっていきましょう。謙遜にいきましょう。Si Abraham po, tinawag po siyang friend of God. Diba po? Si Abraham, I am a friend of God. Sabi nga friend of God po siya ng si God. Kasi raw po, meron po attribute po si Abraham. Kanina di ba po, magpapagod siya ng praise kay Lord. Isa pa raw po na, talagang sinasabi, Panginoon, abo lang ako. Nandoon niya, hindi ko kaya. Abo lang ako, ikaw ang mag-work. Ikaw, Panginoon, ikaw ang ama ko. Yung nandoon daw yung, dahil siya umaasa, dahil siya na-depend. Hindi sa magaling ako. Hindi. Sabi niya lagi niya, Lord,
Abunang ako, walang-wala itong ginagawa ko, walang-wala itong abilidad ko, walang-wala itong lakas ko. Ikaw ang Lord. Ikaw po, Panginoon, na lagi niyang tinumuna yung power ni God sa kanyang buhay. Kaya we can see the more naging humble sa Panginoon, the more nabibigla tayo na lahat ng blessing bigay sa kanya, ultimo kayamanan. Diba po? Pati buhay lahat binigay kay Abraham. Ang kaya alam na kasi na yung ginagawa ni Lord sama-sama sa buhay at lagi sila depende doon sa kanyang kaibigan na si Jesus Christ at kanyang Panginoon. イエス様が素晴らしいことをしてくださるですね。先週本当にそのことを思いました。支援をずっとこう読んでますが、その私支援112年にいた時、ああ気がつかなかったけど、この御言葉によって僕を歩んでいるんだ。まだ 50% ぐらいですけど、ああ支援112年、ママも112年を読んでくださいと、そうすれば本当にこの私の生き方がママもようわかると思いますね。本当にこの支援112年の生き方、もっともっと聖霊に満たされ、愛に満たされ、善意に満たされて、喜びに満たされて、そうパラビンマサヤ本当にこのですね、本当にこの喜んで溢れて、望みに溢れ、喜びに溢れ、善意に溢れ、感謝に溢れていくとき、この支援112年の働きをもっと1年後には本当に皆さんにこのことを明かししたいと思いますよね。祈っていきましょう。歌っていきましょう。アーメン。 Kaya nga po, sa buong pong buhay natin, sa buong nakalipas na araw, naway lagi na hindi sa galing-galing ko, hindi po, ang galing-galing ni Lord sa buhay ko. Ang galing niya talaga last week. Ang galing talaga niya, ang galing talaga ni God. Yung naway lahat ng ating success daw po, naway makita natin na hindi dahil sa ating lakas, dahil ang God moving ng Panginoon sa buhay po natin. At sabi nga sa awit, 12 daw po, kung meron po kayong time mamaya, basahin po natin. Nakalagay po tayo dito, ang kapalaran ng taong matuwid. Nandoon po lahat ng blessing na the more talaga umaasa ka kay God, the more matuwid ka sa Panginoon, the more siya ang bahala sa'yo, no? Na hindi po sa ganito, the more we can depend to God, ayun sa ating success po talaga. Kaya kung may time po tayo, ay po si Pastor daw, basahin po ating awit, 112 daw po, ang kapalaran ng taong matuwid. Ano po nakalagay doon? ここに出てくるこの歌詞をよく見て、そして精算しに扱いましょう。イエス様がこんなに皆さんに素晴らしいことをしてくださったということを本当に感謝してこの今日いただきましょう。いただきましょう。 So ngayong umaga, as we partake sa Lord's Supper po, habang kumakanta po tayo napay ng buhay. Buhay po talaga tayo. Na talaga po naway mo natin na grabe Lord, ginawa mo lahat ito para sa atin. Huwag po tayo lumipay sa mga konting problema. Huwag tayo makinig sa konting mga alalahanin. Dahil si Lord po, grabe po yung ginawa niya sa buhay natin. Grabe po yung binayad niya. Kaya naway kantayin pa dito ng buong puso na may buong kasalamat sa ating ginawa sa ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Amen. それではいただきましょう。聖書よ、今日岩崎の心の歌をよくその分かりやすい生産式の賛美を聞きながらいただきましょう。ねえ。「
つなぎます。本当に感謝です。感謝です。本当に罪を犯し、世界の元であるキリストの地である見舞いで清く罪のないことをしてください。イエス様このきっと過去の罪と現在の罪もこれからの罪もイエス様が十字架ですでに私たちに勝利を与えてくださったイエス様本当に感謝です。感謝です。おーどしよあなたの癒しの後あなたの導いた様々イエス様の見姿に本当に主よどうぞよろしくお願いいたします。あの見せて与えることがどんなに素晴らしいものかそのよう知ることができるよう確信することができるよう信じてきた中をよく確信することができるようイエス様は生きておられる臨在信仰が与えられる十字架信仰再臨信仰霊の信仰宣言王国の信仰私たち一人一人に与えられ確信することができるよう喜んでイエス様合心することができるよう主よよろしくお願いいたします。助けてください。助けてください。イエス様が一人一人の心を動かしてください。感謝をいたします。イエス様よろしくお願いいたします。信じて皆の手をお願いいたします。Tayo po yung nanalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupuri, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay, O God. Maraming salamat po sa natapos na yung gawain kung saan ay pinagtagumpay niyo po kami, Panginoon. Salamat sa kay Pastor Gindo kung saan ginamit po siya
na makapagpahayag ng iyong mga salita. Ganun din kay Sister Naomi, Panginoon. Lord, tunay nga po na pinapaalalahanan niyo po kami, Panginoon, na ipangaral, Panginoon, ang iyong ebanghelyo. Panginoon, hindi po kami dinala dito sa lugar ng Japan upang magtrabaho lang. Hindi dinala mo kami sa lugar ng Japan, Lord, magtrabaho at magbahagi ng iyong mga salita, ang iyong ebanghelyo sa aming kapwa, Panginoon, lalo na sa aming katrabaho, God. Lord, maraming salamat at muli pinapaalalahanan niyo po kami na maipangaral po namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, patuloy po kami na papasalamat at napupuri. Dahil, Panginoon, lubos na unawa at naintindihan po namin yung pagmamahal niyo po sa amin. Kaya niyo po kami pinili, kaya niyo po kami niligtas, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, maibahagi po namin sa aming kapwa, Lord. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga kaloob na nalipo. Panginoon, bastasan mo to at pagpalain, Panginoon, upang magamit sa iyong gawain. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga taong nagkaloob. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Maging hindi nakapagkaloob, pagpalain niyo rin, Panginoon. Maraming salamat po sa aming pansamantalang paghihiwalay. Ikaw ang mamuna at mag-ingat sa amin. Lord, maraming salamat din po sa kabila, Lord, na naranasan po namin yung lamig. Panginoon, ikaw ang patuloy na namuna at nag-iingat sa aming kalusugan. Sa aming pagtatrabaho, ikaw ang mamuna at mag-iingat sa amin. Salamat po, pinupuri ka namin at binabalik namin ang lahat ng ito sa pangalan namin ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sa Diyos na makapag-ingat sa ating ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pagipagpisan ng Banal na Espiritu Santo, at ang pag-ibig ng ating Panginoon si Kristo, sumainyo mula ngayon hanggang sa kanyang pagdating. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ngayon po, pwede po, kaya gagamitin po yung lugar na to. Kaya as we go po, pwede po yung pupuan po, i-follow po natin direct sa side lang po natin. それだけご協力いただければ、お昼ご飯の後にテーブルを下ろしてお会計していきます。 Okay, set po namin yung lugar po mamaya po, no? Kaya yung mga ano po, yung mga
yung mga anak mo, yung mga bata, masali ko doon sa party mo kaya, mga bata.今日は新しいお友達やつけの会議をするので、子供クリスマス会のためにまたご協力ください。 Pwede po yung mga magulang sumama, no? Yung mga magulang po, pwede po kasama lahat po, no? Yung mga nanay. Meron po kasi mga bagong club, yung mga kapitbahay dito, invite po. Naway dumating din po sila, maraming sana. Ito, 来週は別れてくれない。来週が若い人の例外で、再来週が合同ですね、クリスマス。 So announcement po, next week po, meron po tayo, separate po next week. Yung mga Pilipino po, sa may iwata po tayo. Okay po, next week po, kasi po kung service po tayo, next week sa iwata po tayo magkakaroon po ng service. So 22nd po of December, dito po sa Tagawa, sa lahat ng puta. Kaya huwag tayo magkamali. Kung meron pong maka-absent po ngayon, no, pakisabihin na lang po sila na next week po daw po sa iwata magkakaroon po ng Christmas celebration po. No? Pareho pong potluck, na pareho po tayong potluck kung meron tayong service po. Na way, parang sa Panginoon po lahat po yung masaya po ating celebration ng Christmas. では、以上で。